Naku po mga banateros, eto na nga. May nadulas. Yan kasi, sinasabihan ko naman kayo, pag mag-i-interview kasi, siguraduhin nyo muna. Hindi yung nadudulas kayo ng ganito. Anak ng tinapa naman, oo. Eto nga, si John Vic Remulla nadulas sa isang interview na mga senador lang ang ipapakulong. Tindi nito. Matindi itong kaganapan na to, grabe talaga. Kakaiba. Pang World War Z. Tangina, nung pinanood ko mga banateros talaga, sabi ko, ha? Mga senador lang pala ipapakulong nyo. Pagdating sa Congress, wala kayong ipapakulong, hindi pala makukulong si Martin Romualdez at Saldico. Ay naku po, wala na. Ito na nga sinasabi ko dito. Malupit. At ito, Senator Alan Peter Cayetano. Talagang nakakapangilabot ang kanyang tanungan dito kay DPWH Secretary Dizon. Do you think this the time you should learn to big bids? Ayan yung mga binitawang salita ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero bago dun, siyempre, magtawanan muna tayo. Medyo na masyado kayo nai-stress sa nangyayaring issue sa blood control. So dito naman tayo, dito. Ito. Lumabas na naman ang sister ko! Please welcome my sister into Waduds. Rumibat na po ang aking sister kay Kong Paulo Duterte. O sister, mag-aalataan ka, puro ka papansin ha. Huwag mo naman masyado ipanglandakan yung natin, yung baho natin dyan, sister. Nako-confirm ka na. Dito ay nagsalita na nga ho dito sa pahayag ni Senate. Kasi ang unang sinabi kasi nitong Yudipunggol na baklitang ito, ang sabi niya, baklang mabalahibo pala tawag yan. Baklang mabalahibo. Sabi kasi nito ni Sister Ortega, sa umaga siya ay si Paulo, siya naman sa gabi siya naman ay si Paula Ortega, ay isa daw empire ng drug lord etong si Pangulong Duterte. At kagad naman sinagot ni Congressman Pulong Duterte na putak ka ng putak, wala ka naman inilalabas na ebidensya. At sumagot na nga etong si Sister Ortega. Ang baklang mabalahibo. Ha? Sabi niya, nais kong linawin na hindi ako naglabas ng anumang pahayag, opisyal man o hindi, tungkol kay dating Pangulong Duterte. Di ikaw pala, di ano ka pala, dapat pala yung sinasabi mong fake fakers daw ang ang mga Duterte. So ikaw pala, isa kang hari, ikaw ang queen of the fake peddler. So talaga to si. Ayan kasi Congressman Pulong matagal na rin kasi nagpapapansin sa inyo to ni Mayor Baste. O ngayon, na pinansin nyo, ayan na. Nagsunod-sunod na. Oo, alam niyo naman crush kayo niyan Mahilig yun sa mga tisoy. Oo, sa mga mamula-mula. Diba? Yung mga trip ng sister ko na si Ortigi. Fairness yung balbas mo hindi mo na inaahit ngayon Oo, masyado ka nang mabalahibo. Yan so ngayon biglang bawi. Ba't kaya biglang bumawi si Sister Ortega? Why, sister? What are you doing? Bakit mo biglang binawi ang ang mga sinabi mo? Kasi ngayon magde-deny ka na wala akong sinabi ngayon. Putang ina mo.
O, dito naman tayo. Dito naman, yan, alam nyo, sobra akong natatawa dito. Kung si Marcos Jr. nakakakita, ay hindi pala, kung si Marcos Jr. ay nakakausap, kayang kumausap ng mga taong patay na, katulad ng kanyang ama, si Auntie Claire kaya naman makakita ng hindi natin nakikita. Ano nga ba yon? O, eto yon. Sabi niya kasi dito, sa ngayon po, na nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-imbestiga ng ICI. Bakit mo nakikita ang hindi namin nakikita? Mag-boss talaga kayo. May mga kayo, may mga tinatawag na paranormal brain tumor. Para ano ba to? Epekto na ba to ng brain damage? Hayop na yan. Ito na si Marcos Jr. Kinakausap niya yung tatay niya kahit patay na. Ikaw naman kung ano-ano nakikita mo na hindi naman namin nakikita. Buwisit na yan. O, eto naman. Oo, eto pa isa. Sabi ni Kiko Barsaga, ang yaman naman pala ni Risa Hontiveros. Oo. Tapos, gagawa pa siya ng budget insertion. Di talaga nabubusog ang mga buhaya. Uy, grabe yun 18 million ang pera ni Lisa Araneta Hontiveros. Grabe, sana all, no? To pasigaw-sigaw ka lang dati sa kalsada, to senator, ngayon milyonarya ka na. Iba talaga. Ang sarap maging ang sarap maging buhaya. Sa totoo lang. Ang sarap maging buhaya. Iba din. O, Bado, dito na tayo para mas maganda. O, dito po, pakinggan nyo maigi yung sasabihin dito ni John Vic Remulla. No? Pakinggan nyo humaigi. Sobrang obvious po ng mga senador lamang ang makukulong dito sa issue ng flood control. Kasi nga naman, kagaya ng sinabi ko, kapag nabawasan ng mga senador, lalong-lalo na yung mga senador na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magagawa na ho nilang i-impeach etong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, eto, kung makikita nyo, kapag may isyong lumalabas kay Martin Romualdez at kay Saldico, nakikita ho agad natin na may pangda-divert na nangyayari. Dinadivert yung issue kay Senator Bongo, kay Senator Chis Escudero at Villanueva at sino pa? Si Jinggoy. No? So ito po yun. Pakinggan ho natin. Pakinggan nyo ito maigi sasabihin niya. Nakahanda na ang bago at modernong pitan ng Quezon City. Ang mga posibleng makukulong na mga individual na sangkot sa maanumalyang flood Kano kaya control budget project. niya, no? Pero di tulad ng mga ordinaryong kulungan, maluwag at magandang pasilidad at malapit din sa Sandigan Bayan kung saan didinggin ang mga kasong kaugnay ang katiwalian. At kung ang kalihim naman ng DILG ang tatanungin, posibleng nasa 200 mga individual ang pwedeng ipakulong ng Sandigan Bayan. 200 individual. So, 190 na kontraktor. Tapos yung 10 doon, puro senator, ganun ba? Okay, tuloy natin. Sa mga susunod na buwan, kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, paano narating ni Secretary ang numerong 200 na pwede ikulong doon? Alex, base daw yan doon sa mga narinig niya, doon sa tinatakbo ng investigasyon noon ng Blue Ribbon Committee nitong Senado. At sa kanyang opinyon, posibleng umabot nga sa 200 na mga individual ang posibleng ipakulong daw nitong Sandigan Bayan sa mga susunod na buwan. Kaya naman bilang paghahanda, ininspeksyon nila kanina itong bagong pasilidad ng Quezon City Jail na posible raw na ikonsidera ng Sandigan Bayan na pagdalhan dito nga sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng BJMP ang pasilidad ng New Quezon City Jail sa Payatas Road kaninang umaga.
Layo ng inspeksyon na ipakita ang kahandaan ng BJMP na tanggapin ang mga individual na dawit sa nabistong anomalya sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, posibleng umabot sa 200 individual ang ipakulong ng Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Kabilang anya rito ang mga district engineer, congressman at mga senador. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang Yan, batas. pakinggan nyo ha. Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong Narinig nyo yan? Porket senador ka na mayaman, diba? Wala man lang siya nabanggit na congressman. Ulitin natin sinabi niya. Dual ang ipakulong ng Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Kabilang anya rito ang mga district engineer, congressman at mga senador. kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion dito kinukulong, dapat yung nagdanako ng daan-daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Dapat si Martin Romualdez diyan mo na rin ikulong ha. Dapat si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Hindi lang senador. Eto hindi ko naman po pinagtatakpan yung mga senador na magiging totoong involved talaga rito. Ang problema ho kasi, pilit nilang pinagtatakpan ng kasinungalingan, pilit nilang pinagtatakpan yung issue para sa mga congressman. Pilit nilang idinadivert sa mga senador. Katulad na lang yan kay Chis Escudero, kay Senator Bongo. Ang dahilan kay Senator Chis dahil daw doon sa 130 million na idinonate sa kanya ng isang kontraktor. At sinabi naman ng kontraktor na sarili niyang pera yun. Diba? Ngayon, eto naman si Senator Bongo dahil na matyagan nila, naramdaman nila na maaari magtandem ito, si Senator Bongo at si BP Sara sa darating na 2028. So, napaka-solid po ng mangyayaring tandem. At sure ako makakapasok talaga bilang Vice President etong si Senator Bongo. Dahil sa botohan pa nga lang ngayong senador, talagang kita ho natin at kita ho rin ho natin yung ginagawang malasakit at pagserbisyo ni Senator Bongo sa mga kababayan natin. Hindi natin ho yan mapagkakaila dahil nakikita ho natin yan na talagang puspusan ho. Araw-araw po ang ginagawang trabaho ni Senator Bongo. Ngayon, ang kinakatakot kasi dyan ng mga anti-Duterte, solid. Diba? Solid Kasi gusto nila kahit papano, kahit malang sa Vice President, may makapasok na kaalyado nila. Biruin mo ba naman, isang Vice President Sara Duterte na merong 35 million na bumoto dyan nung Vice President. What if pa ngayon na sobrang gas-gas na ni Marcos Jr.? Diba? Si Senator Bongo na sumira na tinatawag na nagbuo ng or nagpalabas ng panibagong history sa kasaysayan ng Pilipinas na pinakamataas na senador na umabot po ng halos nasa 30 million ng kanyang boto. So kauna-unahang senador po yan. Yung boto niya po is pang-president na. So yun yung iniiwasan ng mga anti-Duterte na mangyari ngayon na iyang dalawa magtandem. Solid Duterte lahat Anak ni Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte. Si Senator Bongo is kaalyado ng mga Duterte at noon pa man. Isa yan sa matatawag nating mga legendary na mga mapagkakatiwalaang kasamahan ng mga Duterte. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo na kung makikita natin sa ibang tao, sa ibang apelido, yung maaaring gawin at ma-adapt niya yung katulad ng yung pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas, suportahan natin yun. Katulad na lang, halimbawa, Pastor Apollo Kibuloy. Nakikita natin yung katangian doon ni Pangulong Duterte sa kanya. Ba't hindi natin iboto? Iboboto natin, suportahan natin. Yun yung gusto natin, di ba? Katulad na lang ni Senator Bongo. Nakikita natin yung malasakit
at pagmamahal ng taong ito sa bayan natin at sa mga kababayan natin, suportahan natin ito. Hindi tayo, alam nyo, yun yung pinaka-maling-maling mindset ng mga kalaban namin, ng mga vlogger, ng mga tulongges, na ang sinusuportahan namin ay yung personal na pagkatao ni, yung mismong pangalang Duterte. Alam nyo, kaya namin sinusuportahan ng mga Duterte kasi doon sa maaari nilang gawin at may patunay na eh. May resibo na kasi. May resibo na ho ang mga Duterte na kayang-kaya nilang pamunuan ng bansang Pilipinas at ito ay magiging maayos. At nasimulan po yan sa Davao hanggang sa nasinimulan din po ni Pangulong Duterte nung naging presidente siya. Kaya talagang nakita ng mga Pilipino na deserve talaga at gusto ng mga Pilipino yung pamamalakad ni Pangulong Duterte noon na maaaring ituloy at higitan pa ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Bongo. Ulitin ko, yung katangian ng mga Duterte, kung makikita natin yun sa ibang apelido, sa ibang pangalan, suportahan natin. 'Di ba? Ay kung katulad lang ni Martin Romualdez, si Marcos Jr., kung tinupad niya lang yung pangako niya, build project, kung tinupad niya lang yung pangako niya sa mga Pilipino, kung tinupad niya lang yung usapan nila ni BP Sara, hanggang ngayon kakampi pa rin natin. Kakampi namin or pinagtatanggol namin si Marcos Jr. Bakit hindi namin magawa? Kasi nga, palyado. Bakit hindi namin siya kayang ipagtanggol? Una-una, ba't mo ipagtatanggol yung taong yan, yan yung mismong leader or mastermind na nangyayaring nakawan at kahirapan sa Pilipinas. Pinsan niya. 'Di ba? Martin Romualdez hindi niya mapakulong. So ibig sabihin, kung yung mastermind ng nakawan hindi mo mapakulong, lumalabas lang po na tinotolerate ng presidente na si Marcos Jr. yung pinsan niya na isang magnanakaw. Ganun lang kadali. Ngayon, mabalik tayo dito. Kaya nila pinag-iinitan ng mga senador dahil isa nga yun sa mga playbook ni Martin Romualdez at Marcos Jr. na matanggal sa hanay or matanggal sa kanilang lalamunan, tinik sa lalamunan nila, yung mga senador na maaaring magsalba kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Kaya dito, ang linaw, oh. Sinabi sa report na kasama ang Congress, pero dito sa mismong interview ni John B. Cremulya ng Net25, wala ho tayong narinig na congressman, kundi senador lang. Hindi pa pwedeng masasabi na ay nakalimutan lang. Talagang senador lang ang tawag dito ang naisip mo. Bakit? Kapag nasabi mo ba ang congressman, masasaktan si Saldico at Martin Romualdez? Ganun ba yun? O, tuloy pa natin. Ang masama pa dito, tignan nyo kung sakali, sobrang ganda naman. Kahit ako, magpapakulong na lang ako dyan. Ang ganda naman ng kulungan, pakinggan nyo. Panoorin nyo. Nilinaw naman ang kalihim na hindi niya pinapangunahan ng Sandigan Bayan. Nais lang daw nilang ipakita na may malapit na pasilidad na maaaring pagdalhan sa mga dawit sa anomalya. In the end, silang arbiter kung saan ikukulong. The conditions are that it is the facility closest to the hearing center. The Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang wala dito So ito na ang pinakamalapit. Sa ngayon, nasa 3,674 na mga PDL o Persons Deprived of Liberty pa lang mula sa lumang City Jail ang nakakulong sa pasilidad. Ang ganda ng kulungan. May detention cell pa ang bakante na kayang mag-accommodate ng 800 detainee. Ang ganda ng kulungan, di ba? Pero yung mga ordinaryong Pilipino nakakulong, saan nakahiga? Sa sahig. Kaya walang takot makulong ang mga politiko kasi nga special treatment sila. O tignan nyo lang na to. Kulungan ba yan ng butangin na, grabe ang nila dyan. Grabe ang tapos dyan mo sila kukulong with the double deck. Ang galing. Tapos yung mga ordinaryong Pilipino na nagnakaw ng bigas,
nagnakaw ng saging, nakakulong, saan nakahiga? Sa simento. Saan nakahiga? Sa puro surot. Hindi ko naman sinasabing okay lang na magnakaw, pero ang punto ko kasi dito, iparehas yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan kung ano talaga ang nararanasan ng tunay na mga preso. Ganun. No? Panoorin nyo. Ito yung isa sa mga detention cell dito sa loob ng New Quezon City Jail. At kung mapapansin nyo, mas malawak ito kumpara doon sa mga karaniwan na detention cell dito sa bansa. Ayon sa BJMP, may sukat ito na 47 square meters. At sa ngayon, mayroon nga itong 5 double deck at kayang mag-accommodate ng hanggang 10 PDL. So hindi gaya sa ibang kulungan, napakaluwag ng kulungan na ito para sa... Ano sabi? Hindi kagaya ng... At sa ngayon, mayroon nga itong 5 double Nakakutsyon pa, di ba? deck at kayang mag-accommodate ng hanggang 10 PDL. Kita mo 10 PDL. Pero sa tunay na kulungan yan, kayang lagyan ng preso yan ng mga nasa 50. Hindi gaya sa ibang kulungan, napakaluwag ng kulungan na ito para sa mga detainee. At sa bahagi... Tangina, parang di sila nakakulong dyan. Hindi kulungan tawag dyan. Kahit ako, kaya kong tiisin yan eh. Sarap buhay ko, matutulog lang ako dyan. No? Nakakutsyon pa ako. Andun na yung lababo. Andun na yung CR. Diba? Ganyan kalupit. Pag mayaman ka talaga, pati kulungan mo, sarap buhay. Ito, may sarili itong lababo at mayroon ding sariling comfort room. May sarili silang bowl at mayroon silang shower room. May shower room ba? Ang tanong dito, ito yung pinakatanong, hindi ko makita kasi kanina, magkano ang nilaan na pondo dito? Malamang may nilaan na pondo dyan, posibleng wala. Kasi ng ilong ko. Ano yan? Ginastusan Remulla? Pera natin ang ginastos dyan. Yung mga sahigaan na yan, yung sa kulungan na yan, pagpintura, lahat yan. There will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJMP kung ano pinag-uusapan nila. May pasilidad naman daw para sa mga dadalaw na pamilya at abogado ng mga PDL. May medical care facility din sa loob at may open space kung saan pwedeng magpaaraw at mag-exercise sa mga PDL. Uy, sarap buhay! Ang sarap! Kulong nyo na lang ako dyan. May sapat din daw silang bilang ng mga jail officer na bawat isa ay lalagyan ng body camera. Cameras na yon, hindi mo pwede ipatay. So, ang bago standard namin, hindi mo pwede ipatay habang naka-duty ka. May sound, naka-wire. Doko, ayan ba yung camera na milyon? na mas high-tech pa daw sa mas high-tech pa daw sa tawag dito sa camera ng mga pulis sa ibang bansa. Tangina, mukhang ngayon yun Sa internet, so maririnig namin lahat na nangyayari. Tapos kung off-duty, paano ang memory? Ang memory niya nasa server siya So unlimited, nasa cloud yung memory niya. So lahat ng conversation, kung subukan nilang suhulan ng ang mga jail guards sa amin, makikita namin lahat. Alex, pinag-aaralan din ng DILG at ng BJMP yung paglalagay ng isang high-quality cell dyan sa loob ng pasilidad na yan na meron daw ng mga hospital facilities para kung isa daw doon sa mga detainee ang mag-request ng hospital arrest ay posible na doon sila i-treat sa loob nitong pasilidad at hindi na kung saan pang mga hospital. Alex. Okay. Mar, madalas kung ikaw ay makapangyarihan o di kaya mga politiko o talagang mayayaman, ang madalas nilang hinihiling sa hukuman ay dalhin sila sa mga detention facility tulad ng Campo Crame, di ba? Yung custodial center ng PNP o di kaya hospital arrest. Paano makakasigurong taong bayan na dyan talaga madadala? No, yan. Magandang tanong yan.
Yun nga Alex, no, ang sinasabi dito ng DILG, wala namang katiyakan kung dyan sa pasilidad na yan, ipag-uutos na dalhin ng Sandigan Bayan dahil pwede naman itong mga akusado na mag-request din sa korte at kung pagbibigyan sila ay doon sa mga gusto nilang lugar, doon sila dadalhin. Pero ito naman ay naghahanda lang ang DILG kung sakali nga na ikonsidera ng Sandigan Bayan itong pinakamalapit at maayos na pasilidad na pwedeng pagdalhan dito sa mga akusado dahil ayon sa BJMP Alex, pasado sa UN standard itong kulungan na ito at malawak ito kumpara dun sa mga nakikita natin na mga kulungan na sobrang congested at sa ngayon 10 individual lang per detention cell yung kapasidad nitong kanilang kulungan, no? So kung ikukumpara mo parang special treatment pa rin ito kung ikukumpara doon sa karaniwang kulungan ng mga bilanggo ngayon na nakikita mo siksikan sila. At ang sinasabi rin ni Sec. Remulla, itong PNP Custodial Center ay hindi nagagamitin para dito sa mga akusado sa flood control dahil nga ito daw ay ginagamit ngayon ng PNP na piitan ng mga nahuli sa mga iba't ibang krimen gaya ng kidnapping. Alex. Okay, Mar, dahil nga pinapahalagahan ng DILG yung proximity, no? Kailangan na accessible, malapit. Sinubukan nyo na ba ilang oras ang pagitan mula sa piitan na yan patungo sa Sandigan Bayan? Well, alam mo Alex, araw-araw ako dumadaan dyan no? Mula Quezon City hanggang papunta sa Rodriguez Rizal. Nadadaanan ko yung pasilidad na yan. Kung susumahin mo Alex, halos 15 to 20 minutes lang, nasa Sandigan Bayan ka na. Yan kung maganda yung daloy ng traffic dito sa bahagi ng Litex Road. Pero dahil nga pag lumalabas naman ng mga detainee, meron naman silang convoy, may mga escort. So ang sinasabi ng DILG, talagang convenient itong distansya nitong pasilidad na ito dyan sa Sandigan Bayan na nasa 10 kilometro lang yung layo. Alex. Siguro panghuli, Mar, natanong nyo ba sa BJMP na under ito sa DILG, no? Dyan sa piitan na yan, sa bagong Quezon City Jail, sino ba nakapiit dyan na kilala? Malaking individual o di kaya makapangyarihan? Meron na ba? Alex, wala pang nabanggit ng mga prominente, ng mga individual na nakakulong sa pasilidad na yan. Karamihan, yung almost 4,000 na mga detainee dyan, sila ay galing doon sa Old City Jail ng Quezon City, doon sa likod ng Station 10 sa Kamuning. Kasalukuyang inilipat sila dyan at sa ngayon, malaki pa yung bakante dahil mga ilang annex yan, ilang building yung itinayo sa pasilidad na yan. At bukod doon sa dorm itong male facility, meron ding female dorm facility para doon sa mga detainee na mga babae. Ang sinasabi ng DILG, kung may makukulong na mag-asawa dyan, hindi pwedeng pagsamahin dahil magkahiwalay na pasilidad yung para sa kanila. Alex. Ayun, nakikita ko nga na may mga higaan na pala, no? Double decker pa. So ibig sabihin hindi na magdadala ang PDL ng kumot na para isabit niya, parang baging, no? At matutulog siya nakabitay doon sa selda. Mar. Hindi na Alex, talagang komportable ito. Diba? Kumpara doon sa mga kulungan na hindi lang double deck yung iba minsan ibang hanggang kisame yung patong ng higaan nila at merong natutulog sa sahig ito. Kung nakakutsyon yung higaan mo, maluwag yung space, pwede kang maglakad-lakad, meron kang sariling banyo, may shower room at meron kang lababo. May electric fan din Alex, wala nga lang aircon. Dapat DILG Remulla, kinumpleto mo na. Nahiya ka pa Dapat nilagyan mo na ng wifi. Dapat nilagyan mo na ng aircon. Nahiya ka pa Tanginang yan. Pero tingnan nyo, yung mga nakakulong dyan, silipin natin kung ano yung itsura nila. Nakakulong sa munti. Tingnan natin. Mga siksikan sa loob. Tapos yung mga yan, may grabe yung ginawang mga atraso. Masama pa dito, sabi nga ni John Vic, mga senador lang ang makukulong. With the contractor siguro. Pero congressman, nga. Ang galing. Ang galing. Kakaiba talaga, no? Pag mayaman ka, special,
special treatment. Oo, mapapasana all ka na lang talaga eh. Kakaiba talaga. Kakaiba talaga kapag ano ka, mga mayaman ka. Minsan naiinggit ka na lang talaga eh, no? Parang gusto mo ng ano, parang gusto mong sabihin na sana naging mayaman na lang ako. Sa lahat ng bagay talaga, napakagara, napakagaang ng pamumuhay ng mayayaman. Kaya nga yung presidente natin, hindi naman dumaan ng yaman yan eh. Tingnan mo, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Puta na, nalindulan na. Bebentahan mo pa ng bigas. Mindset po yan ng ibang mayayaman. Hindi ko nilalahat ha, pero mindset po yan ng ibang mga mayayaman. Lalo't hindi dumanas ng kahirapan. Kaya nga ako sobrang, eto nga pala, at bago ang lahat, may ipapanood ako sa inyong video. Congrats ulit sa SMNI. Asan na ba yung video na yun? Mukhang hindi ho ata natin na download, pero ang tindi po ng ginagawang pagtulong ho ngayon ng SMNI. Oo, ngayon ay nag-aano na naman po sila. Nagre-repack po para pangtulong sa Davao ata at sa iba pang lugar na tuloy-tuloy na. Ito nga yung sinasabi ko nga sa inyo, ni minsan po hindi po huminto ang SMNI, ang KOJC, si Pastor na pagtulong sa mga kababayan natin, sa kabataan, sa mga senior. Kahit na binastos sila ng gobyerno, kahit na ginipit sila, ikinulong si Pastor, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, kaya sobrang palakpakan po natin at maraming salamat sa buong staff ng SMNI at sa patuloy na sa SMNI Foundation. Yan, maraming salamat talaga sa inyo. Talagang napakapalad po namin, no? Kaming mga banateros dahil isa rin po kami sa mga napabilang or isa rin po kami sa talagang naging ng SMNI. No, sobrang proud po kami na naging anchor kami ng SMNI. So hanggang ngayon season break pa rin po kasi namin, kaya hindi niyo pa po kami napapanood. Pero yun nga, si Boss Dada po ay nandun ulit sa Davao para tumulong, mag-repack ng mga pantulong ng SMNI sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa mga kababayan natin. At yun, syempre, hindi naman yan kung walang utak ng lahat na yan. Si Pastor Apollo Siki Buloy, yung isa sa mga talagang simulat sa pool noon pa man, ganyan na ho ang ginagawa nila. Talagang off-cam man, no? Kasi nung panahon talaga na yun, hindi talaga natin nakikita ang pagtulong ng SMNI at KOJC. At ngayon talagang napapanood na natin na talagang puspusan, siksik, liglig ang pagtulong ng SMNI sa mga kababayan natin, no? Nakaka-proud lang kasi alam niyo yun, sa sobrang hirap ng bansa natin ngayon, meron pang isang network, meron pang isang tao na talagang kahit na siya ay ginigipit din, hindi nila iniinda yun. Basta ang importante sa kanila ay makatulong sa sambayan ng Pilipino. Samantalang ito, panoorin natin itong rekomendasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kay Secretary Dizon. So panoorin natin. May I ask you this question? Do you know how to rig biddings? No, Mr. Chairman. Okay. Do you think that this is the time that you should learn? The biblical principle is prevent evil, do good, pero if you're going to be spiritual, may isa pa, align with what God wants. So if you apply it to civil government, it's not enough that we prevent corruption, diba? And do good. We have to align the priorities kung anong priority ng administration. Kasi kayong binoto diba? Before the election, pag sinabi ng isa, peace and order yung priority, sabihin ng isa, priority is the economy, sabihin ng isa, I'm talking priorities kasi lahat naman yan importante. So, I'll start that question. I'll start the questions based on that, no? Do you agree, Secretary Vince, that medyo twofold nga yung inyong nation building, di ba? One is the actual building, di ba? The roads, the bridges, the buildings, schools, di ba?
And the other one is cleaning up the department. Tama po. Yun ang dalawang kabilin-biginan po ng Pangulo nung bago po ako umupo bilang DPWH And the Secretary. second one, which is cleaning up the department, is given to any agency, but usually not too much emphasis because usually we assume that there is much, much more good. Diba? So, kung harap ko ang BIR ngayon, I would assume there are some bad eggs, but I would assume na, or if there's a systemic problem with BIR, hindi ko naman i-assume na lahat, i-fire lahat ng commissioners or deputy commissioners, ganun din kung custom, etc. But it so happened because of the flood control ghost scandal, kasi hindi, as you said, Sec Vince, I think as far as the first Department of Public Works around the world ay may corruption na, di ba? The first public works was the Garden of Eden, na kinurap nung snake at ni Adam at saka ni Eve by eating the fruit. So, then it's in the DNA, no? So, the point is, in fixing the problem of corruption, you need a new team, which you have. You have to see what's happening sa department, what you can change. All the senators here naman today contributed, di ba? Chairman has been contributing not only in this committee, in the Blue Ribbon Committee. Having said that, hindi pwedeng hindi dual yung priority mo. Meaning, if yung paghahabol sa lahat ng corrupt at yung pagbabago ng sistema, mahihinto naman yung public works, we lose more. Do you agree with that? Agree po, Okay. Mr. Chairman. So on that point, may I ask you this question? Do you know how to rig biddings? No, Mr. Chairman. Do you think that this is the time that you should learn? We institute the necessary reforms? Yes. So thank you for getting it. Kasi I asked exactly the same question kay Secretary Bunoan. Halatang nagtitinginan sila ng mga USEC ng hindi nagtitinginan, hindi naman mukhang guilty to be fair, pero parang na-shock sa question ko tapos parang ayaw sagutin. But I told him this, in 1997 or 98, kaharap ko isang ministro. And I was Asan na kaya si Asan na kaya si Bunuan, no? Hindi na natin nakikita, no? shocked what he said kasi ministro nga so religious group, head ng malaking church, no, at least in our district, at sinabi niya sa akin, Alan, susuportahan ka namin as congressman, pero ang tanong ko sa inyo, marunong ka ba mandaya? And of course I was shocked. Bakit mo tatanungin ko marunong ako mandaya? Kaya mo nga ako sinusuportahan. I'm bringing in kasi endemic yung dayaan sa election noon pati sa Taguig. And sinabi niya sa akin, kasi ayaw kong masayang yung boto namin sa iyo kung ikaw ay dadayain. Diba? So I ask you that question because so much people trust and put their trust in you and the DPWH and in your mission. So if you don't know how to rig the biddings or how it's done, I'm not asking you to rig the bid. Very, very clear yan, ha? Hindi ko sinasabing i-manipulate, i-rig, dayain, kurakutin, whatever, yung pondo ng DPWH, yung bidding. Ang sinasabi ko lang, pare-pareho tayo dito. Kung hindi namin alam paano patakbuhin, for example, no, kung ako ay bagong senador at hindi ko alam kung paano patakbuhin ang office ko, marami akong staff na tatawag ko saan-saan ahensya at hihingi ng special favor. Diba? So that's one thing senators or congressmen have to learn right away. How to make sure that in fighting monsters, they do not become the monsters at the same time. Another lesson is we have to verify all of our information. Diba? Kasi ang daling magsalita eh. We can ruin lives, we can rule teams, we can So my point, Mr. Secretary, is I hope you learn all the tricks of the trade because as you change the rules, mag-a-adapt din yung mga nangungurakot. Diba? We've seen that nung bata tayo, bago tayo doon, but we're not that young anymore. So from one administration to the other. Galing ni no? Grabe ka sa hindi sa totoo lang. Talagang palagi akong napapahanga sa mga tanungan, sa mga sagutan nitong ni Senator Alan Peter Cayetano. Talino. Grabe. Sayang lang talaga hindi ito yung naging vice president ni Pangulong Duterte noon. Pero kung yon,
ang talagang masasabi mo na hindi nasayang ang boto mo. Pero ang tanong, kamusta na kaya si Bunuan? No? Kamusta na kaya si Bunuan? Walang paramdam no? Dapat isa din yun sa makulong Ako naniniwala ako na may may tinatawag na may ambag din si Bunuan sa nangyayaring nakawan diyan sa flood control scam. Di ako naniniwalang siya, inosente. Di ako naniniwala doon. Kalokohan yun. Kaya nga kung tong panibagong DPWH secretary na si Dizon at may makita tayong may nangyayaring nakawan, so ganun at ganun pa rin yan. No? Talagang masasabi natin na hindi pwede na magsalita ka na wala kang kinalaman dahil secretary ka lang. Putay na, kaya ka nga nandyan para maiwasan yung nakawan dyan. Tapos may nangyaring nakawan nung secretary ka dyan sa departamentong yan. Ikatarantaduhan mo yun. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga pahayag dito ni Senator Cayetano dito kay yung rekomendasyon ni Senator Cayetano kay Dizon at dito sa pahayag sa interview ni DILG John Vic Remulla mapatungkol dito sa mga pagkukulungan or detention dito sa Quezon City Jail sa mga mapapatunayang mga kandidato, mga politiko at iba pang individual na involved at talagang masasabi nating dito sa issue ng flood control. Grabe, no? Special treatment ba? Sarap buhay, no? Tangina, parang di ka nakakulong. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, putay na, magnakaw lang ng napakapiranggot, yun, nandun na sa kulungan na hindi ka na halos makahinga. Pero yung mga mayayaman, putay na, special treatment with a double deck. With double deck with foam. Kulang na lang aircon tsaka wifi, okay na. Ay nako. So yun, maraming maraming salamat po mga banateros. At syempre, bago nyo lisanin tong video na to ay paki-like and share po ang video ito at ayun, paki-supportahan din po yung mga kasamaan ko, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Especially to Banateros Brothers, Boss Dada, Banat Mike Ocholi, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ at syempre, ako na yun. At syempre, ayan, sila PH Update at sila Donmar TV at iba pang mga DDS vlogger. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.